Ano ang nakakapangilabot na paniniwala ng mga Cebuano tungkol sa paghiling nila sa mga patay? Nakakagulat ang aking nadiskubre sa kanilang sementeryo. Mismong sila na nag-share sa atin ng kanilang mga storya na hindi malilimutan sa sementeryong ito. Paano nga ba nila isinasagawa ang paghiling sa mga patay? At bakit nila ito ginagawa? Nilibing na pinatay or nandun pa yung lubid? Oo. Wala namang lubid. Ay, ano ginamit niya? Ano? Ito mga master, ngayon ko lang nalaman, dito pala sa Cebu, mag-11 na, o 11 na ng gabi, ay yung nakita natin na paikot na yun, humihiling pala sila sa patay. Ano yung hinihiling nila nila? Yung mga kasama ng kandila na isasabay ng toros dito. Kasi yung paikot ng kandila, mga master. Welcome back to my channel. Ito, iikutin ko ngayong mag-isa ang isa sa pinaka nakakapangilabot na sementeryo dito po sa Cebu. At ito po yung pinakamalaking sementeryo na. Ang kwento nila dito, maraming mga nagpaparamdam at mga especially tuwing gabi, yung sinasabing white lady na paikot-ikot dito. Mag-iimbestiga tayo mga master. Pero bago ang lahat, mag-subscribe ka na para ma-update ka sa mga bagong video. So tara, ikutin natin ito at doon ko na ikikwento sa inyo. Ang pinagkaiba lang, wala tayong dalang flashlight, mas magandang madilim para mas madama natin. Kasi ako lang naman po, wala naman akong kasama. Yan, walang nagtatago dyan. Labas! Charot. So, ito po, disclaimer. Nire-respeto po natin ang mga himlayan ng mga namatay. Pero, hindi natin kasi masasabi na may lahat yung namatay na nandyan ay may nagpaparamdam talaga kung sila ba talaga o may something talaga dito sa lugar na to. So, tara. So, yan. Kahit kagandahan naman, medyo maliwanag tong ating camera. Kahit may dala tayong flashlight ay pinili natin na huwag gamitin ito upang mas madama ang paligid at para mas maramdaman din natin kung meron ba talagang nagpaparamdam o mga kinakatakutan nga daw dito sa sementeryong ito na madalas ng mga nakatira dito. Ang isa sa gusto kong balikan dito ay yung mismong puno na nakakita tayo ng pustiso at mga iba pang mga ginamit umano sa mga pangkukulam or sa mga nais nilang gawa ng masama, spiritual. Dito nga daw nawala yung bata na nakita na 2 araw matapos ang araw ng mga patay. Nanindig ang balahibo ko dito eh. Mas masarap pa na mag-vlog ng ganito, madilim mo lang ilaw. Para mas dama natin ang pag-vlog. My goodness. Kinalabutan naman ako dito. Akala ko ano. Ninindig na yung balahibo ko. Pag ganito, mga master, ito yung nakita namin may garapon na pustiso dito sa part na ito ng umaga. So ngayon, gabi ito, wala akong ibang kasama. Tabi-tabi po. Ay, pusa. Grabe tindig ko ng balahibo ko. Minsan ko lang tumadama. Pero yan lang master. Pakiramdam ko may sumusunod sa akin. So ito, meron dito 1966, pinanganak ng 1912. Medyo nababawasan yung takot ko kasi kahit pa paano may flash naman tayo. Ito may malaking puno dito. Alam nyo ba mga master, 2 klase eh. Kung hindi sa mga dasalan, dito naglalagay yung ilan na mga mangkukulam nga umano ng kanilang ginagamit ng mga pagre-ritual. Dito sa puno nila inilalagay yung kanilang mga hiling, inilalagay dito yung mga kung ano-ano, may mga isinisiksik dyan. Kaya dati, yung unang punta ko rito ng umaga, may nakita ko rito yung mga ginamit sa ano. Parang may ano. Ay! Parang may ano. Ay! Kinikilabutan ako. May tao ba dyan? Sino yun? Parang may sumusunod sa akin. Ayan. Parang may sumusunod sa akin. Ayan. Hindi ko sigurado kung ano itong nahagip natin na maputi na ito na nasa ibabaw ng pader.
Mistulang lumalakad siya na nakalutang lang. Hindi ko naman masasabi kung multo nga ba ito or white lady. Dahil napakabihira natin makakot on cam ng kung ano-ano. Kung ikaw ang tatanungin, ano sa iyong palagay kung ano yan? Parang may sumusunod sa akin. Wala akong kasama. Ako lang nagtitindigan na po yung balahibo ko. Dito ako nakakita ng pustiso. May kasama ako noong umaga namin pinuntahan. Pero never na tayo magta-touch ng kung ano-ano. Baling paahin natin ng mga master. Huwag lang nating kamayin. Grabe. Napakatagal na nga nitong sementeryong ito. Ayan, dito pa yung pustiso mga master. Ayan, andito pa. It's me. Kinikilabutan ako. Ay. Ang lakas ang puwersa rito. Nafe-feel ko. Pag nag-iinit yung talampakan ko guys. Ayan. Pakaramdam ko meron talaga. Napakalaki nitong punong balete na ito. Tapos kikwento ko lang sa inyo, sumasakit yung tiyan ko. Laki. Tapos minsan parang nawawala ako sa sarili, pero ngayon nasa mood ako na magpunta. Hindi masyado nakakatakot kasi may mga nakatira naman, may mga ilaw naman. Pero doon tayo sa part na may nagpapakita talaga dito sa itaas na ito. Ganito kasing sikreto mga master, para pag lumalakas sa loob mo, pag nakakaramdam ka na ng takot, idikit mo na yung lalo mong yung pananampalataya mo sa Panginoon, lalo mong pakiramdaman, lalo mo siyang idikit mo yung puso mo na may tiwala sa Kanya. Oo, ganun yung aking masasabi o maipapayo sa mga gusto rin mag ghost hunter or mag paranormal research sa mga sementeryo. Ako po yung patay. Bakit din gawin yan? Ito, dito yun. May ano pa rito. Dito nagpapakita raw sa punong ito yung sinasabing ng mga bata. Para may boses. Narinig nyo ba yun? Mukhang maliwanag, diba? Pero maaga pa. Ay! Dito sa may mga buto, merong mga may mga patay na manok. Pasintabi po sa mga kumakain. Yan naman po wala na. Meron lang akong nabasa. Multuhin daw sana ako ng mga patay. Kasi nananahimik na raw. Excuse me, hindi po patay yung ginugulo ko. Nagpaparanormal investigation po ako. Wala pong nakalagay, wala pong bawal sa batas naman. Wala pong nakasaad na batas na bawal gawin yung mga ganun. So dito, sa punong ito, medyo magaan na yung pakiramdam ko, unlike nung tanghali na nagtuturo yung bata, napifeel ko talagang may something. Uy, bakit may mga may mga salita dito sa puno? Yun guys, may mga may mga salita, may mga numero. Hindi kayo mga Latin yan. Huwag naman sana ako nakaapak ng eta. Ito dito pa lang may buto na. Yan, buto po ng tao yan guys. Oh my gosh.
Creepy nga. Ang creepy nga dito. Diyan te, anong kwento dyan sa sementeryo mo yun? Ano? Ha? Hindi, dito sa party na to na napupuntahan natin, anong kwento? Ang kwento? Nagpaparamdam? Oo. Paano siya nagpaparamdam? Dito dito. Ah, dyan. Anong meron daw dyan? Ah, marami yan. Oo. Madilim dyan sa loob. Hindi, anong nakita? Anong... Wala ka lang. Sa Tagalog ano. Sige, magbisaya lang. Mag-translate na lang ako sa ano. Manmaut mo na yung balahibo. Yung ano ba? Na ano yung ano namin Ah, ba? tumataas yung balahibo nyo. Oo. Ay, malamig oh. Oh? Oo. Ay, Pag dumadaan. ala, may hangin na. Ha? Humangin ba? Humangin oh. Wala yan. Hangin lang yan. Hindi, yun na nga yun. Doon nga nagsisimula yung sa hangin eh. Hangin lang yan. Meron ba ritong puntod ng makukulam? Wala naman. Wala dito sa amin doon. Andun sa cemetery. So, gano'n na po kayo katagal nagsusuporterero dito sa ano, sementeryo? Bata pa kami. Dito na Ay, kami ito nga lumaki. yung ano, yung kaninang inakyat ko yun sa taas na yan eh. Dito may ano dito. Mayroon magpaparandam dito ba? Dito? Diyan. Oo. Anong ginagawa niya? Ay, meron nga, mainit. Pag may mainit na part. Diyan. Hello, may tao po dyan? Tao tuloy. Entity, ano? Walang sarma yung dirino. Muni siya pinakakuan doon. Ito yung pinaka nakakatakot sa part ng ano, sementeryo. Actually mga master, pinuntahan ito ni Agassi Ching yung grupo nila nung nag-vlog sila. Oo, 8 months pa lang. Nakita ko sa vlog niya. Hindi ko naman, wala naman ako napifeel. Ano to mga hinukay? Mga hinukay na? Mga patay yan, lupa. Kani man dili ba? Wala pero medyo mainit eh. Mainit yung part na dito eh. Kanina malamig eh. Wala ko masyadong napipil dito eh. Baka ano pa, mamaya pang alas 12 kasi sabi nila tuwing alas 12. Madaling araw. Kasi pagka yan meron, maninindig agad ang balahibo mo eh. Pag dumaan ako dito, tag alas 2 ng madaling araw, Oo. diyan. Nakasloob na lang ako aakyat, patuloy sa amin. Bakit pinili nyo rito sa sementeryo na lang? Wala ba kayong mga bahay talaga? Walang tirahan. Dapat talagang kayong tinututukan ng gobyerno, no? Ay, hindi natin natutulog pala to. Doon sa kabila. Bakit maraming mga buti. Labas yan. Meron na kamatay, nagbigti dyan. Sa likod dito ba? Malaking puno. Diyan nagpakamatay? Oo, Puntahan ko nga, ituro nyo nga yung puno. Ako napupunta mag-isa. Doon. Wakit ka doon. Nandun pa yung lubid? Oo. Wala namang lubid kay. Ay, ano ginamit niya? Kuha lang. Kinuha na. Puno na lang. Puno na lang. Oo. Sige nga, Yun ang puno. turo nyo nga. Sa dapita. Saglit yung kung saan nagbigti raw yung isang lalaki. Oo, wala. Ano daw yung dahilan niya? Bakit daw siya nagbigti? Tuhan ka na asawa. Ay, wag yung bandigitin yung pangalan. Bawal. Ano daw yung dahilan sa asawa, ganon? Okay. So dito guys, ito na yung mismong isa sa pinaka nakakatakot na part. Susuporterera ba kayo talaga? O asawa nyo lang? Asawa. Hindi naman kayo nagmamarites. Hindi. Charot. Lahat naman may marites na lugar, di ba? Hindi naman nawawala. Ang lamig dito. Ang dami, no? Sa tingin nyo, ilan yung nakalibing ng patay dito? Marami. Hindi na mabilang. Saan siya nagpakamatay dyan? Yung sa ano eh. Ano yan? Ba't may mga damit ng patay? Damit ng patay ba yan? Ano yan? Sinagwa ba? Siya lang patay. Nakapanting itim. Baka siya naman ang patay. Charot. Ani? Kaduha.
Ay, iyan. Oo. Diyan. Kailan, anong taon? Last year. Last year lang. Bago lang. Bago lang. Ay, itong may ano, yung may pinutol. May parang tali. Ano ba yun? Hindi ba tali yan? Hindi, doon siya. Kamato ka na sa murag. Murag? You right? Oo. Turo mo nga te, banda? Doon sa... Dyan. Kaduha, oo. Okay. Ayun, ito, ito. Mm-mm. Yan. Bakit gumagalaw yung puno? Wala namang hangin. Humihinga. Charot. Ito, medyo mababa lang. Saan niya sinabit dito sa ano? Baka dito sinabit banda. Taas na yung dila siya sa... Ha? Mahaba ng dila. Anong nakita? Oo. Humaba yung dila? Oo. Okay. Pagkuha, Sa bagay, nakalawit ng dila dahil nga na ano, no? Dugong na kayo. Problema lang sa asawa, ganun. Oo, sa ano, shoota niya, sa ano, sa asawa niya. Humanap ng iba kasi yung asawa niya eh. Okay. Ano pa yung last na pupuntahan natin? Yung isa doon, yung may parang lumang simbahan. Ano? Oo, doon. Ito na po mga master, sana tapusin nyo na yung video. Alam nyo ba na bawal talagang may salamin sa sementeryo? Masama. Kita nyo, may binasag oh. Kasi ano yun eh, daanan daw yun eh. Ginagawang lagusan ng mga ano, kung sino-sino. Ay, okay lang ba? May mga gising pa. Dire. Dagan na dumalaw, no? Ito. Oo, na-vlog ko na nga ito sa una. Nung una ay inakala kong mga nagsidalaw ang mga ito, pero nagtaka ko bakit napakaraming nakasindi sa bawat nitso. Dito ko na nadiskubre na meron silang ginagawang dasal o panalangin pala sa mga patay. Magandang gabi po. Ay, may ano? May paikot. Ano yan? Dahil nakita nila ako nagvi-video, minarapat ko na itago ito na hindi ko na lang ipakita na nagvi-video ako sa kanila. Dahil nga parang iba yung tingin nila sa akin na para bang naistorbo ko nga sila. Binati ko sila ng magandang gabi pero wala silang response at lahat sila ay nakatingin sa akin. Ito lang yung pinakasaglit kong kuha sa kanila dahil talagang pansin ko na parang ayaw nga nilang i-video ko yung ginagawa nila. Panooring mabuti kung ano ang nakita ko. May dalawang babae na ang isa'y nakapula at ang isa'y nakaitim na mistulang taimtim na nananalangin sa harap ng malaking krus na ito na may mga pulang kandilang paikot at may mga nakasindi pa sa harap nila habang ang ilan ay nanonood sa kanila. Dire. Kasi pinakaluma, dire. Kana, simbahan. Yun. Bakit daga ng ano, nagtulos ng kandila dito? Wala na. Parang pag-ampo. Ito mga master, ngayon ko lang nalaman, dito pala sa Cebu o dito sa Kabisayaan, ang ginagawa nila parang ganitong oras. Anong oras na ba? Anong oras na sa'yo? Magi-11 na o 11 na ng gabi. Ay yung nakita natin na paikot na yun, humihiling pala sila sa patay. Ano yung hinihiling nila? Depende. Ngayon lahat niyan tutulusan nila yung mga nandyan, yung mga yung mga yan. Okay, medyo nakakakabaha. Tapos eto mga to, yung mga kasama ng kandila na isasabay ng tulos dito. Isa pala to sa tradisyon na yan. Okay. Martes at saka Biyernes nila ginagawa. Hindi ba masama yan? Pero kayo ginagawa niyo hindi? Hindi. Nagulat ako kasi paikot ng kandila. Mga master, mapapansin nyo, dinaanan ko lang pasimple. Tapos tawag dito, diyan sila sa may harap ng malaking krus. Kung sa te, gumagawa ka ng kandila na ay unsa dire. Parang mirong parang mirong Bisaya. Parang naay to nga Tumulo. dako patak lang parang Murag dakta.
Para sa akin, wala namang masamang manalangin pero hindi sa mga patay. Dahil para sa akin, hindi tayo dapat nananalangin sa mga patay dahil ito ay mga patay na. At masasabi kong kahit ito'y tradisyon, ito'y napakamali para sa akin. Dahil tanging Panginoon lamang ang dapat hilingan at panalanginan. Pero hindi natin sila pwedeng sisihin dahil hindi nila alam ang mga bagay na ito na kanilang ginagawa. Pero kung ikaw ang tatanungin, para sa iyo, tama bang manalangin tayo sa mga patay? O bigyan na lamang natin sila ng katahimikan at respeto? Dahil hindi natin alam na bawat patay na namatay ay may mga ginawa ding kamalian at ang ilan ay pumatay din o naging kriminal sa mundong ito. Kaya para sa akin, hindi dapat ginagawa ang mga bagay na ganito. Dahil iisa lamang ang ating Diyos na dapat panalanginan.